Fallen world means wala tayong pagmamalaki. Nasa fallen world tayo at fallen world kasi nahulog po sa pagkakasala ang unang parents natin, Adam and Eve, alam naman natin po ito. At simula noon, ang balangkas o ang kalansay ay naging tinatawag na pangunahing tanda o simbolo ng death. Amen? Ito po ay hindi totoo yung sinasabi nilang pag namamatay daw ang tao, kukunin daw nung nakahood na may bungo ang itsura. That's not true. Walang ganyan. Simbolismo lang po yan. At nakita po ba ninyo, why is it? That's the symbol that became more popular during the time of the Middle Ages. Yan, panahon ng Middle Ages na ito po ay umusbong. At ngayon makikita ninyo, kung may mga, kita nyo sa gamot, makikita ninyo yung bungo, tapos may X. Parang sa alot, parang ganon, di ba? And all that. It's something like we connect death sa balangkas o kalansay ng tao. Bungo. Sabi ng kapatid ko, dungo. May kapatid, she was only 3 or 4. Ay, dungo. Ayaw ko ng dungo. Kanya. Siyempre, sino ba may gusto ng bungo o balangkas? Wala. Wala may gusto niyan. Pero, sa ayaw at sa gusto mo, magiging balangkas ka rin at kalansay. Balang araw. Maybe it's a reminder for all of us to think twice. Sabi nga ng kanta ni Celine Dion sa kanyang album, okay, na think twice. Yung mga bagay ba na na-achieve mo sa mundo? Pera, ginto, mamahaling relo, sapatos. Nalulula ako sa mga halaga. Relo lang, bag lang, no? Mahal. Pero tandaan mong salitang balangkas o kalansay. Magiging balangkas ka at kalansay ka rin. Ano ba ang tinutumbok ko sa balangkas? It means someday you will be under 6 feet below the ground. Kaya hindi magandang magmataas ang tao. Balangkas, kalansay, isang katotohanan. Kita mo na ba ang balangkas ng inyong mahal sa buhay? I did. Yung lolo namin, yung kanyang puntod, inilipat somewhere sa isang nilagay sa isang musoleo, no? Kasi dati nakalibing lang sa isang then from there inilipat sa musoleo. Ako ang kasama doon and my mom at kitang-kita ko po yung bungo nung aking lolo. Hahawakan ko sana, binawal ko lang mami ko. Don't touch that. It's dirty, sabi niya. No, ka naman nung nagbabalangkas, no? O nagkakalansay doon. Malinis po yan kasi buto na lang yan, sabi niya. So ano lang naman, nabakan ko lang yung buhok. Oo, kita ko yan. At sabi ko, Mom, at least I met my lolo that I haven't met in my whole life. Sapagkat ilang years pa lang bago ako panganak na matay na ito, hindi ko siya kilala. And I don't know him. Pero ang balangkas o ang kalansay, nahawakan ko. Then napagtanto kong dito lang palang lahat ng dulo. Pag wala si Kristo sa'yo, ganun lang. Okay lang sa'yo yun? Balangkas o kalansay? Okay lang ba balangkas sa'yo? O kalansay? Ganun lang ang pupuntahan ng tao. Paano pag namatay ang tao, wala si Kristo Jesus sa buhay? Balangkas o kalansay? Makinig mo mabuti. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the light. No one cometh to the Father but by me. Pero ang pinaka-popular sa Bible, heart of the Bible is, makinig mo mabuti, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish, but will have everlasting life. Meron po tayong kaluluwa, mga kaibigan ko. Meron po tayong espiritu, and that is our blessed assurance. We will be in heaven.
balangkas kalansay. What will happen to those balangkas? Hindi problema sa atin yan because meron tayong blessed hope. Tinatawag na rapture. Magkaiba yung blessed hope sa rapture. Magkaiba yung blessed hope sa blessed assurance. Blessed assurance is the salvation. You know what? Pag narinig kong blessed assurance, kahit saan ako naroon, talagang umiiyak ako. Lord, salamat po na born again ako. Lord, thank you po, nakilala ko po kayo. Or should I say, Lord, salamat po, pinili mo na po ako. Kasi may blessed hope ako. May blessed assurance ako. At magkakaroon ako ng blessed hope sa araw ng rapture. Balangkas kalansay, no more. Bubuhayin po tayo. Ne? Bubuhayin po tayo. Magkakaroon ito ng mga, hindi na binanggit. Basta mag-change lang tayo eh. Yun, kinabutan ka ng kamatayan, balangkas kalansay, babangon. Pero sana wag tayo maging balangkas o kalansay. Lord, wag nang maging balangkas. Huwag nang balangkasin kami. Pangit ng balangkas. Dungo ka ng kapatid. Ayaw ko maging dungo. No? Kaya yung iba nagpapakrami tayo na maging dungo. So, pagka dumating na po ang rapture at buhay pa tayo, wow, napaka-truly blessed natin kasi papalitan lang po tayo eh, no? Tayo po ay magiging, twing, twing, di ba? Ina-twinkling ko pa na, tapos papaitas tayo. We will meet the Lord Jesus for the very first time. Happy? Aren't you excited to meet Jesus face to face? Di ba? Si Jesus po ang palatandaan na hindi siya pwedeng hawakan ng kamatayan eh. Siya ang ating model na hindi tayo hawakan ng kamatayan. Dahil si Jesus po ang model natin. Hindi siya hawakan ng kamatayan. After 3 days, nagbangon ng Panginoon sa grave niya. Bumangon siya para hindi tayo maging dungo at balangkas. Di ba? Yan po ang katotohanan dyan. Anyone who believes in me, kahit mamatay siya, mabubuhay siya. Do you believe this, Martha? Sabi ni Martha kay Jesus, Opo, Panginoon, ako po'y sumasampalataya at naniniwala sa binanggit mo. Mabubuhay lahat ng mga patay. Sa huling araw, sabi niya, di ba? Nirebuke siya ni Jesus. Hindi pa sinabi ko na nga sa'yo, ang sino mang naniniwala sa akin, mamatay man, mabubuhay agaran kung maniniwala sa akin. Ibig sabihin nun, ang eternal life, ibibigay agad sa'yo. Yun. At sa konteksto ng pagkasabi ni Jesus noon, ibig sabihin, kahit ngayon bubuhayin ko si Lazaro. Hindi mabubuhay si Lazaro sa huling araw. Di ba? Sabi ni Jesus, I will raise him now. Then, sabi ni Jesus, remove the stone. Lord, ani Martha, mabaho ng kapatid ko. 4 na araw na siyang nabubulok. Mabaho na. Ano na siya? Naaagnas na. Patawad sa mga kumakain. Tapos kumakain kayo, ulam, longganisa pa. Tapos dinuguan. Bulalo. Ano ba yan? Di ba? Joke. So, ayan. So, ang katotohanan pong yan ay pinatunayan ng Lord. Remove the stone. Lazarus, come forth. At ang sabi ng Bible, siya na namatay na ng 4 na araw ay bumangon at lumabas. Amen? Actually, hindi sinabing bumangon at lumabas. Siya napatay na ay lumabas. Ibig sabihin, buhay na siya sa loob bago siya tawagin ni Lord. Binuhay na siya ng Panginoon noon pa lang. Kalagansiya ka ni Jesus. Release him. Kasi ang nakamamified yung kanilang pagparaan ng patay ng tegi doon sa Israel. Ayun, pinipreserve nila, pero magiging balangkas pa rin at kalansay. Kaya yung mga wala kay Christ, bubuhayin din naman sila, bibigyan sila ng laman at buto. Bibigyan sila ng laman, bandang huling araw, para itapon po sila sa Gehenna. So, yun pong malungkot na katotohanan sa kanila. Yung pagiging balangkas kalansay na yan, temporary lang po yan dito. Both believers and unbelievers. Sapagkat mabubuhay po ang both believers and unbelievers. Pero mas maganda yung pagkabuhay nating mga believers dahil we will be together with the Lord forever and ever. Magandang gabi po at marami pong salamat sa inyong panonood, pakikinig. God bless po.